Minsan, para maging sulit talaga ang isang biyahe, ang kailangan lang ay mga panalong tanawin. Dito, siguradong winner kayo. Dahil nakaharap sa malaking bahagi ng karagatan ng Aurora, hindi malayong nabihiyaan ito ng magagandang dalampasigan. At dito sa Barangay Kulat, matatagpuan ang isa sa pinakasikat na beach ng Kasiguran, ang Kasapsapan Beach. Ang pangalang Kasapsapan ay galing sa salitang sapsap. Isang klase ng puno na ang dahon ay ginagawang pawid. Marami raw kasing puno ng sapsap dito. Yep. Ano ba iniisip nyo? Maganda. Nice find, biyahe ni Drew. Well, as if naman bago to no? But hindi lang talaga pinupuntahan kasi yung Kasiguran dahil sobrang dulo to talaga This is the Kasapsapan Beach. Ito talaga yung pinupuntahan kapag pinupuntahan yung Kasiguran. White sand. Ganda, man. Wala masyadong tao. Now, ito yung jump-off point natin. So we can explore, not sure the neighboring islands pa, but I think what we're gonna do is try to find some good corals at hopefully malinaw yung tubig dahil mag-snorkeling tayo. But look at this! Goodness gracious, it's so picturesque! 10 minutes tayo naglalakad. White sand pa din. Magandang yan. Magandang hapon po. Maaari kayong magpatulong sa tourism office ng Kasiguran para planuhin ang snorkeling activity nyo. Sila na ang bahala sa bangka, guide at snorkeling gear. Aabutin lang ng 10 hanggang 15 minuto ang biyahe para marating ang kanilang snorkeling site. Sulit ang biyahe sa ganitong kalinaw na tubig, no? Kapag low tide naman, tiyak na mapapansin nyo ang isang malaking coral malapit sa pampang. Doble ingat kung lalangoy kayo banda rito, guys! Hindi problema ang pahingahan dito sa Kasapsapan. Meron mga paupahang kwarto o mga mesang pwedeng kainan ng mga bisita. Sakto sa pag-aahon namin, may inihanda na pala si Tatay Luisito. Magandang hapon po. Hapon, sir. Ano po yung hinihain natin ngayon? Ito, sir, yung tinatawag sa amin, sir, yung pinigaran na isda. Pinigaran? Pinigaran. Ano po ibig sabihin nun? Ito, sir, yung kinamulatan namin, sir, na talagang pag mangingisda ka, Opo. ito yung ginagawa sa tabing dagat. Pag na pinakamabilis na pagluluto at masarap. So, inihaw niyo po, Sariwang isda, sir, Sariwang bago isda. ihaw. Tapos, So, kahit ano pong isda yun, basta't sariwa. yes, sir. Ito pong nasa harapan po natin, ano pong klaseng isda yung mga yan? Ito, sir, yung tinatawag namin, sir, na batuan. Batuan. Ito po yung panak. So, marami po yan dito? Maraming klase, sir. Okay. Galing po ba yan sa piniga? Tama po ba? O Parang ganun, sir. Parang yung... ganun. Sa pagluluto ng pinigaran, iihawin muna ang sariwang isda. Mas masarap kung medyo nasusunog na ang kaliskis nito dahil may kakaibang lasa. Kapag naluto, at saka ito hahatiin. Magagawa po ba tayo ng kape kasama nito o... Hindi po, sir. Ito po yung lalagay natin dyan, yung pangsabaw. So mainit ang tubig yan. Okay. Okay. Bakit ka ba naisipan lagyan ng sabaw? Pwede naman sigurong may kanin ka na, tapos nun, inihaw na isda, tapos meron ka ng sauce
soy sauce or calamansi at Ito sir sili. kasi, yung isda po kasi, yung halimbawa po sa isang pamilya, ang huli mo lang po mangingisda, mga 5 piraso. Ano po? Yung pamilya mo na mga anak mo na mga 10. Ay, naku. Para magkasya sir, Ah. gagawin natin, lalagyan ng sabaw. Para yun na rin po yung ano, Yun na rin po yung para para pandami. matandaan. Pwede na po tikman. Sige po. Salamat po. Yun nga yung aftertaste ng inihaw, iba talaga yun, no? Ano inisip mo? Pag pinakuluan natin yung tubig, parang Parang iba sir yung lasa. iba yung magiging, pwede madudurog yung isda. Simple man tingnan, pero malaking bagay pala ito sa pagkainan ng mga lokal na kasiguran. Salamat po sa pagluluto, Tatay Luisito. Ano, nabitig ka sa biyahe? God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!